Ngayong araw pag-uusapan natin ng mga pwede mong gawin o life hacks kung Honda Navi ang pipiliin mo ngayong 2025. Mga basic modifications na kapaki-pakinabang at baka sakaling pag napanood mo ang video na ito ay makumbinsi ka na 100% na kumuha ng sarili mong Honda Navi. Pag-usapan na lang natin dito sa Rizal AutoZone. Napakababa lang po ng presyo. Sa kabuuan ng video malalaman natin yan at papakita ko rin sa inyo yung mga hindi nyo pa nakikitang detalye na kailangan nating makita dito sa Honda Navi sa kabuuan ng video. Let's go! Boss Motovlog. Hello mga ka-Honda! Honda Navi is now available dito sa Honda Rizal AutoZone, Imus, Cavite. For lowest down payment na 5,900 kasama na po lahat, rehistro, TPL insurance, at wala na pong charges. For lowest down payment na 5,900, makukuha mo na siya for 3 years ng 3,000 monthly. And then ang following requirements lang natin, basta may 2 valid ID ka and then payslip, pwede na pong mag-apply dito sa Rizal AutoZone, Imus, Cavite. At ako sa inyong agent, Darrell Q. Kung kukunin mo naman cash, pwede rin. Nasa 58,000 siya. Kasama na yung insurance, pati yung rehistro. 3 taon na po yan mga bossing ha. Kaya ayos na ayos kumuha dito sa Rizal AutoZone. Located at Imus, Cavite lang to. Sa Cavite naghahanap tayo ng mga murang bigayan nitong Honda Navi. At isa nga itong Rizal AutoZone sa nakita ko. At magtataas pa po ng presyo yan, no? Hanggang August lang po yung introductory price natin. Kaya habang maaga, kung gusto mo makakuha ng Honda Navi, pumunta ka na agad sa pinakamalapit na dealership sa inyong lugar. Ang tank capacity ng Honda Navi is 3.5 liters. Tamang-tama lang yan para sa isang 110cc lang naman. At base sa Honda, kaya tumakbo ng mga 48 kilometers per liter. Pag binuksan mo yung tangke mo, pwede mong ilagay dito yung cap ng iyong tangke. Yan o. Para hindi kung saan-saan mo siya ilalagay. So, isang bagay na kailangan nyo ring malaman, baka hindi mo alam na pwede palang ilagay dyan yung takip ng iyong tangke. Ang preno ng Honda Navi ay may tinatawag na park brake lock. Kung saan pagka pinreno mo siya dito sa may kaliwa mo, so maglalak na po yung gulong, no? Nakapreno siya, pwede mong i-clip yan. Makikita nyo po ba siya? Ayan, oh. So nakalak na siya, tapos pindutin mo lang uli, ma-disengage na yung lock niya. Kaya sa tinawag na park brake lock, halimbawa nagpa-park ka na, elevated yung lugar, ano? Para hindi gumalaw yung motor mo at maging stable, pwede mong ipreno yan mga boss. At isa pa, combi brake system. Papakita ko sa inyo yung mechanism nito, paano gumagana. Pag pumreno ka sa kaliwa, sumasabay din po yung preno sa likod. So ito, kung may preno ka na sa harap, kung may preno ka pa sa likod, ganyan po gumagana yung combi brake system, no? 70% ng preno sa likod sumasabay po. Maganda yan, iwas disgrasya at pagkadulas. Papakita ko sa inyo invisible hook kasi baka ngayon hindi na siya invisible kasi papakita ko na nga sa inyo. So eto, pag binuksan mo yung upuan mo, 'di ba? Susian, tapos may makikita kang maliit na compartment. Dito sa may handle grab bar sa likod. Ayan, may makikita ka na cosling bakal diyan. So ang gagawin mo 'yan, kukuha ka ng flat screw. Dalawa po 'yan, ayan oh. So solid din na bakal 'yan. Ang gagawin mo lang diyan mga boss, tutungkabin mo lang ng konti, aangat mo lang ng konti. Papakita ko sa inyo na putol yan. Dito sa grab bar, pwede ka rin magsakbit, pero mas maganda rito dahil isasabit mo na lang, hindi ka na magtatanggal pa ng ng hook ng helmet mo. Ayan putol siya. So ang gagawin mo, flat screw lang, aangat mo lang siya ng konti, siguro mga 1 inch. Tapos pwede ka na makapaglagay ng helmet mo, no? I-hook mo na lang dyan, ayos na. Pwede ka rin maglagay ng wallet mo, tsinelas, wig, postiso. Ano pa bang gusto mong ilagay? Pwede yan, may maliit na compartment. Ang compartment nito ay nasa baba at dyan mo sususian yan. Pag binuksan mo yan, makikita mo kung gaano kalapad at kalalim din yung loob niyan. So kung gaano kalapad yung motor mo, yung katawan sa may tangke,
Halos ganun din lang niyang kalaki mga boss. Kaya kasya dito yung mga 19 na Coke in can. Pwede ka pa maglagay ng lunchbox mo dyan kung papasok ka sa school. Sa mga nag-aaral, college. Ito yung kamay ko, di ba? Ang halapad niya, ang haba. So, gosh kasi yan hanggang dun sa loob. So, ayos na ayos. Weatherproof na to mga bossing. Kumbaga, hindi basta-basta napasok yung tubig dito. Ayan, nakita nyo yung lapad. So, malapad siya. Kung gaano kalapad yung tangke, yung shock, ganyan din. Weatherproof yan, kaso hindi ko na-advise na hayaan yung ganito. Mas maganda para sigurado hindi papasukan ng tubig kahit lumusok ka pa ng baha. Maglagay ka ng rubber dyan, extra rubber. Doon sa may taas mo, ilagay yung dugtungan para safe. Kasi parang foam lang yung niya, weatherproof niya, no? Mga talsik-talsik lang. Pero alam niyo naman sa atin sa Pilipinas, bahain, 'di ba? At isa pa, pwede kang maglagay ng helmet kung tatanggalin mo yung box na yan sa likod. Ito yung mga niya. Tatanggalin mo lang yung mga screw niyan. So yan, pwede kang maglagay ng helmet mo diyan. Oh, 'di ba? Ayos na ayos. So parang lalabas yan, parang floorboard siya, pero hindi mo matatapakan sa paa mo yan kasi nasa loob yan, nasa may nakakapit sa may batalya. Kumbaga balot siya ng plastic hanggang ilalim. Kaya madali lang din linisin yung ganito, hindi nakalabas yung mga bakal-bakal. Ayos na ayos, di ba? Ang gulong ng Honda Navi, size 12 po sa harapan yan, sa likod naman, size 10. Pero, alam nyo ba, pwede nyo gawing pareha, size 12 yan. Yes, tama pagkakarinig mo. Kaya po. So, papansin niyo punta tayo sa may likod na gulong. Ito yung size 10 na gulong sa likod. Bago ko makalimutan, tubeless yan, mga bossing. Ito yung clearance niya. Pasukin natin yung loob. Ayan. Ito yung gulong. At makikita nyo, may clearance po siya. No? Para dun sa may makina nyo at yung gulong. So, pwede nyong isagad yan. Yun nga lang, mag-a-adjust ka dito. Magtatabas ka ng konti. Nakikita mo yung, guhit. Pakita ko sa inyo. Tuturo ko lang. Ayan. Makikita mo yung part na yan. So, hanggang dyan po aabot yung size 12. So, ang gagawin mo, kumudikit siya, iga-grinder mo pa ng konti yon. Ipa-flat mo lang siya doon. Paninipisan mo lang ng konti. So, pwede. Anong gulong gagamitin mo? Yung gulong sa harapan. No, i-convert mo lang siya para magkasya yung fitting sa likod. Madami nagmo-modified niyan, mura lang singilan yan, basta maghanap lang po kayo at mag-canvas. Ang choke ng motor, makikita mo yan sa pinaka-handle mo, no? Sa may hawakan. Sa may bandang kaliwa po yan, mapapansin mo dyan, meron kang hihilahin po dyan. So, yan ang choker, baka hindi nyo po alam. Ito po yung ginagamit para mas mapalakas po yung buga ng gasolina. At yung hangin, syempre, pag malamig ang panahon, kailangan na mas malakas na gasolina para mas mag-init yung motorsiklo at hindi ka mamamatayan. Kalimitan ginagamit yan sa mga malilamig na bansa kagaya ng Japan, Australia, sa mga kanluranin, mga western country, Amerika. Pero dito sa Pilipinas, napakainit, hindi po ginagamit to at tinanggal ko ngayon sa akin. Pinaglaruan kasi ng bata yun, nag-weld yung motor ko. Akala ko nangyayari, yung pala naka-choke lang. Alam mo ba, kung kukuha ka ng Honda Navi, pwede mong gawing habal style, tourer style o adventure style ang motor mo sa pamamagitan ng mga accessory o genuine accessory galing mismo sa Honda. Screenshot mo lang yan para meron kang reference, At ready na po yan, Ready na yung mga accessories mo kung kukuha ka ng Honda Navi para naman kung anong klaseng rider ka, mag-fit sa pangangailangan mo at sa style mo rin. Ang Honda Navi ay isang carbureted na makina. Ito po ay pinapagana ng karburador, hindi po ito fuel injected. Kaya alam na alam yan ng mga legendary carburetor user. Alam nila ang kakayahan ng karburador. Pwede mong palakasin, pahinain, patipirin sa gasolina ang motor mo, depende sa gusto mo o riding habits mo. Hindi mo kailangan ng diagnostic tools dito, hindi mo kailangan ng mga etchebureching mga pantest pa para malaman yung buga ng hangin at gasolina. Dito, adjust lang ng screw yan, mapapalakas mo na, matitimpla mo na yung hangin. Pwede mong itest sa pamamagitan ng spark plug kung maganda yung reading ng yung spark plug. Napakadaming tutorial sa internet, gawa natin ng bukod na video yan. Magpalaki ka ng mga jettings, palaki mo yung intake manifold, sigurado kayang pabilisin pa ang motor na ito kahit 110cc lang.
Akalain mo sa halagang 55,900 introductory price hanggang August katapusan, naka-inverted shock ka pa. Kalimitan yung mga inverted shock mga bossing, nakikita mo lang yan sa mga big bike, yung mga high end. Pero sa halagang yan, kakaiba yung shock mo, inverted pa. Pagka inverted, syempre maganda yung navigation, hindi masyadong matalbog, at syempre maganda yung control. Napansin ko lang, no, dikit na rin pa rin head cowling niya sa pinaka headlight niya, no. Iisang assembly siya. So pag tinanggal mo yun sa pinaka headlight, sama na rin yung sa cover ng shock. At meron kayong pwedeng maglagay dito. May thread siya, no. Pwede kang maglagay ng ilaw o kaya yung extra plate mo, plaka sa harapan. Ayos na ayos, di ba? Yung busina, ayan, sa may taas ng box sa ilalim. Meron ding side reflectors yan para added visibility. At kung kukuha ka naman ng Honda Navi, ang mga may maintenance mo lang dito, napakadali lang, basic dark carburetor lang, wala kang problema sa coolant dahil air-cooled lang to. Papalit ka lang dito ng langis, brake pad pag napudpod, gulong, wala na, yun lang papalitan mo. 3 lang ang mga major. Air filter pala, 4. Yun lang ang mga basic maintenance. Kaya mo nang umabot ng 10 taon mahigit ang motor mo, basta wag mo lang patutuyuan ng langis. So 5 ang i-maintenance mo: langis, brake pad, air filter,